ang gintong sikreto ng perpektong pinuno. Ito ay isang kwento patungkol sa isang pinunong naniniwala na walang taong perpekto at lahat ay dadaan sa isang pagsubok at proseso. Ating alamin sa kwento na ito kung paano ba siya nakaranas ng mahabang konsumisyon dahil sa matinding emosyon. Kasabay na rin ng aral na matututunan mo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang inspirasyon. Isang pinananabikang gabi ng Miyerkules. Ladies and gentlemen, welcome to our company's 50th Golden Anniversary and tonight's awarding ceremony. Our very special golden plaque for tonight's event will be given to the best leader of the year. This leadership award goes to Mr. Jordan Agustin. Sir Jordan, as man of gold for tonight, ano po ba ang gintong sikreto ng 3 consecutive years na kayo po ang nakakuha ng prestihiyosong leadership award na ito? Simple lang po, ang maging isang perpektong pinuno. Nakapagtatakang wika ni Ginoong Agustin. Totoo kaya ang sinasabi nito dahil sa alam ng bawat isa sa mundong ito na walang taong perpekto? Isang Lunes ng umaga ay inanunsyo na ang pagre-retiro ng sales manager ng isang branch ng sikat na car company sa bansa. Dahil dito, si Sir Jordan ang na-promote bilang bagong sales manager ng branch. Si Mr. Agustin kasi ay isang napakasipag, napakagaling at madiskarte. Kung sa pagbebenta lamang ng sasakyan, ang basihan ay napaka-competitive ito at numero 1. Dahil sa magandang balita na ito, ay tuwang-tuwa si Ginoong Agustin, ang pamilya nito, lalong-lalo na ang mga kaibigan nito na kasamahan din niya sa departamento at sa kumpanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Sir Jordan ay dito na mag-uumpisa ang kanyang napakahabang konsumisyon sa bago niyang posisyon. 2 buwan matapos ang kanyang promotion, lumabas ang sales report ng kumpanya. At ayon sa datos ay bumaba ito ng 20% kung ikukumpara sa target at sa parehong buwan nung nakaraang taon. Napakababa nito base sa sales performance history ng kumpanya. Dahil dito ay kinausap ng General Manager si Mr. Agustin. Jordan, mula nung ikaw na ang sales manager ay hindi na maganda ang nangyayari sa departamento mo. Napakababa ng benta natin according sa report. Ayon din sa report ng HR, sa departamento mo nang gagaling ang pinakamaraming empleyadong awol, late, at merong disciplinary action. Masyado ka kasing mabait, kaya hindi mo sila mapasunod at hindi ka nila nire-respeto. Anong nangyari sa'yo? Akala ko pa naman ikaw ang perpekto sa posisyon na ito. Si Sir Jordan kasi
Yung taong hindi marunong magalit, napakabait, pasensyoso, at hindi mainitin ang ulo. Dahilan kaya hindi natatakot at walang respeto ang kanyang mga subordinate, lalong-lalo na ang mga dati niyang kaibigan sa departamento. Inaabuso siya ng mga ito. Dahil sa nangyaring ito, ay nagbago siya. Hindi na siya naging mabait muli. Isang dragon at napaka-istrikto na pagkatao ang pinakita nito. Lagi na niyang pinapagalitan, sinisita at sinisikawan ang bawat empleyado sa kanyang pamumuno. Hindi na siya nagpakita ng awa at kabaitan sa bawat isa. Sa mga sandaling iyon ay wala nang kaibig-kaibigan kay Sir Jordan. Makalipas ng ilang linggo, dahil sa kapabayaan ay ipinahiya nito sa harapan ng maraming tao ang kanyang dating matalik na kaibigan na si Justin, isang sales executive din sa kumpanya. Matapos na hindi ito sundin at laging ipinipilit ang isang maling gawain, nagtanim ng sama ng loob at dinibdib ito ng labis ni Justin. Ito ay ang naging dahilan para siraan ang manager at kumbinsihin ang lahat ng sales executive, pati na ang ibang empleyado na mag-awol na lang at hindi na kailanman papasok. Dahil sa lahat sila ay nanibago at nagtanim ng sama ng loob sa dating kaibigan na si Jordan, ay pumayag silang lahat sa mungkahi ni Justin. Nais nilang sirain ang reputasyon ng kanilang pinuno. Makalipas ng ilang araw matapos ng pangyayaring ito, ay wala ng sales executive at mga marketing na pumasok sa trabaho. Umabot ang problemang underman ni Sir Jordan ng maraming linggo at ilang buwan. Hindi kasi ganun kadali ang humanap ng magaling na kapalit. Inulan sila ng samot-saring reklamo at masasakit na salita ng mga kliyente. Stress na stress ang pinuno. Lalong nanlumo ito dahil sa panibagong sales report ay nasa 35% na ang ibinaba ng sales ng kumpanya. Ayon sa general manager, siya ay handa ng sibakin at palitan sa pwesto kapag hindi niya ito nabago sa loob ng itinakdang panahon. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Naging mabait naman ako pero hindi ako sinunod. Nung naging istrikto naman at magagalitin ay lalong hindi ako pinakinggan. Ano kaya ang perpektong sangkap para maging isang magaling na pinuno? Alas 6 ng umaga, habang nagmamaneho papasok sa trabaho, ay napansin nito na may isang lalaking nasiraan sa daan. Dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban at dahil sa napakaaga pa naman, ay tinulungan niya ito na ayusin ang nasirang sasakyan. At para suklian ang kanyang kabaitan, ay inalok ni Enrico si Sir Jordan na magkape muna sa isang malapit na coffee shop sa lugar. Nung hihigop na sana ito ng kanyang kape, ay aksidenteng nabuhos ito sa kanyang uniforme. Hay nako, napakahina ko talaga kahit kailan.
pati sa simpleng pag-inom lang ng kape, ay hindi ko pa maperpekto. Kaya hindi nakapagtatakang mawawalan na ako ng trabaho. Napakwento tuloy si Mr. Agustin kay Ginoong Enrico sa kung ano ang katayuan niya ngayon sa kanyang trabaho. Mr. Agustin, ang lahat ay dumadaan sa pagsubok at sa isang proseso. Talagang napakahirap, lalo na sa umpisa. Paniwalaan mo lang na nangyari sa iyo yan dahil sa may dahilan, ang mundo at ang Panginoon. You just need to love your imperfections and be perfectly imperfect. Maging perpekto ka sa pagiging hindi perpekto. Tanggapin mo at matuto ka sa bawat pagkakamali mo. Iwasan ang drama. Huwag isisi ito sa ibang tao. Tumayo sa bawat pagkakatapilok at huwag kang basta-basta susuko sa isang matinding pagsubok. Tandaan mo, kahit gaano kahaba at kalakas ang bagyo, isa ang sigurado, titila at titila ito. Utang na loob ko sa taong yun kung ano man ang narating ko ngayon. Ang mga gintong mensahe na nagpabago ng buhay ko. Siya ang nagsilbing inspirasyon ko sa mga nagdaang mga taon. Na sa pagiging pinuno ay hindi ko kailangan magpanggap. Gamitin ko ang sariling pamamaraan ko ayon sa aking karakter at pagkatao. Maging unique o kakaiba at huwag gayahin ang pamamaraan ng iba. And now, for me, old ways won't open new doors. And most especially, to be perfectly imperfect leader. Dahil walang taong perpekto sa mundong ito. Mga kasenso, ang isang leader ay parang isang lapis. Hindi kailanman magiging perpekto. Minsan ay magkakamali at mapuputol ito. Ngunit handa itong dumaan sa napakasakit na proseso ng paghasa para magamit muli at maging epektibo. Na kaya nitong itama ang bawat kamalian niya gamit ang pambura. In leadership, there is no need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with your imperfections. Because failure is not the opposite of success. It is part of success. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Hiling ko ang iyong pag-subscribe para lalo pa akong ganahan at ma-inspire. Muli, ito ang iyong kasenso, Ran Tenorio. Maraming salamat po.